And then, after my testimony, bro, mayroon lumapit sa, nag-usap kami nung, isa akong lay sa simbahan namin, isa akong Eucharist Minister of Holy Communion, isa akong member doon. So, napag-usapan namin na sumali ako sa ganitong nag-join ako sa mga ganitong Bible study, and then ikwento ko, and then ayun, nakapag-formulate kami ng spiritual growth namin as a group sa aming simbahan. So nagplan kami ng sharing or Bible sharing namin, or yung kasi ang ginagawa namin is living word. So pag sinabi nating living word, kukuha lang kami sa isang gospel. Based sa gospel, kukuha lang kami ng isang verse doon na magre-reflect kung ano yung magre-reflect sa amin na yung isinabuhay namin. So ayun, because of this Bible study, na i-suggest ko na what if ganito yung gawin natin instead of kumuha tayo ng verse doon, i-share kasi mas tatatag yung spiritual growth natin or spiritual relationship natin with Jesus, na i-share natin kung ano yung pananampalataya natin, kung ano yung ibig sabihin ng pananampalataya natin sa Diyos. So yun, so yung nag-usap kami, meron siyang itinanong sa akin na gusto niyang i-relay din po sa inyo kasi isa rin siyang catechist namin. Magaling yun na catechista din namin. Pero meron lang siyang nababother ng isang question na galing sa ibang sekta regarding po doon sa rapture. So nag-research din ako regarding sa rapture. So gusto ko lang malaman, or gusto ko lang naming malaman ano yung parang paano natin siya i-explain, although hindi natin tanggap, hindi yun sa ating mga Katoliko, hindi natin pinaniniwalaan yun kasi naniniwala tayo sa second coming, pero yung third coming, pero parang imposible na yun. So sa inyo po, kasi na-research ko yun galing sa Seventh Day sa mga Adventist. So maganda rin po kay Brother John Doe na pwedeng ma-explain niya din, or Brother Wendell regarding dun sa or mga ibang brothers natin dyan regarding sa biblical explanation nung rapture. Sige, bigay ko ang pasagot kay Brother Tata. Kasi yan ang natapit ni Radarte ni Brother ni Wimpitan. Brother Tata, there pa you. Brother Tata. Mukhang wala si Brother Tata. Nakatulog to. Okay. Sa amin, hindi kami naniniwala sa rapture. Dahil unang-una, ang sabi ni Kristo siya ay babalik. Ang sa rapture, iba ang sitwasyon sa rapture. Sa rapture is ikaw ang aakyat, walang babalik. No? Yan ay nasa Biblia yan sa unang Thessalonica 4:16-17. Ganito ang sinasabi, no? Ganito. 4:16-17 sabi, sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Bubuhayin muna sila. Pero sa rapture, iba usapan doon. Kung napanood mo yung Left Behind na pelikula, dalawang version ng Left Behind. May Left Behind na luma na nasa YouTube naka-upload. Meron ding Left Behind na si Nicolas Cage yung bida. So, kung titingnan mo yung Left Behind doon, walang Kristong bumalik, kusang biglang nawala yung mga na-rapture. Yung ate at saka yung kanyang kapatid naglalakad sa isang hall, tapos niyakap ng kapatid yung ate yung kanyang kapatid, biglang boom sa isang kisap mata, damit na lang ang naiwan. Damit na lang yung sasakyan na walang driver, damit na lang, bumangga doon sa grocery. Daming disgrasya. Nagsiwala yung mga tao. Doon naman sa lumang version, ganun din sa eroplano unang nangyari.
Maraming pasahero na wala. Damit na lang ang natira. Tapos walang nagpakita na Kristo. Pero ang sabi sa Biblia, darating muna siya. Bababa muna siya at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sila ay bubuhayin muna. Pero sa pelikula ng The Left Behind na rapture, according sa katuruan ng mga sulpot about rapture, walang muling nabuhay. Ang nangyari, biglang nawala. Pero ang sabi, bubuhayin muna. Yan ay nasa 5:28 hanggang 29 ng Juan. Sabi doon, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So babangon. Ngayon, kapag sila'y naibangon na, ano ang mangyayari? 4:17 ng unang Tesalonica. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Kung papanoorin mo yung rapture, hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari sa rapture, biglang nagsiwala yung mga tao kasi kinuha na. Talagang iba sa Bible. Sa Bible, ang mangyayari ganito. Pagdating ng unang mangyayari, babalik ang Panginoon. Babalik siya. At sa pagbabalik niya, marami ang makakakita sa kanya. 1:7 ng Revelation. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Yan ang unang mangyayari. Babalik siya, makikita siya ng lahat. Pagkatapos tatawagin niya yung mga namatay. Yun, yung mga namatay. 5:28 ng Juan, hanggang 29, sila'y babangon sa kanilang hukay. Sila'y babangon. Pagbangon nila, sasalubungin nila ang Panginoon. 4:16 ng unang Tesalonica. At tayo namang mga buhay pa ay isasamang kasama nila. Yun ang mangyayari. May darating. Kaya nga nangako si Kristo sa Juan 14:2 hanggang 3, sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo. Isasama. So, dahil isasama, may darating muna. May darating muna. Darating muna ang Kristo bago pa umakyat yung mga napili na isasama niya doon sa kaharian ng kanyang ama. At sana makasama tayo doon. No? Sana makasama tayo doon. Ako'y nangangarap sana makasama tayo doon. And then pag akyat doon, yun na. So walang nangyari na rapture na mawawala bigla, damit na lang ang matitira. Walang ganun, bro. Okay na ba yun, Chap Fernandez? Oo nga, kasi parang ang sinasabi parang naghahanda sila sa rapture. So parang may mga computation sila kung kailan. Parang mas magaling pa nga sila sa Diyos, 'di ba? So parang hindi rin siya, parang hindi ka panipaniwala or magda-doubt ka din, lalo na hindi tayo naniniwala sa ganung paniniwala. Okay, thank you, brother. Champ, okay na ba 'yon? May isa pa akong katanungan.